Kung gusto mong bumalik ang ex mo, all about motivation. Pero hindi ito yung karaniwang tinuturo natin na gawin nating motivated ang ex mo. Ang ibig sabihin ko po rito mga utol, sirain natin, wasakin natin, at talagang i-eliminate natin yung nagmo-motivate sa kanya o yung magiging motivation niya. Kasi human nature mga utol, pagka kayo po ay nakakaramdam ng struggle, mga paghihirap, sufferings, o halimbawa nga po katulad nga po ng isang breakup, natural lang naman po na kayo po ay gagapang doon, mag-iisip-isip. Ang iba nga po kahit kayo po ang dumper ay may stress din at magkakaroon din po ng mga tension. So meaning based on human psychology mga kapatid ay hahanap ka ng paraan para malabanan mo to, para malagpasan mo to, or para masurvive mo to utol. Yan din po ang rason kung bakit magkausap tayo ngayon. Kasi nga po, naghahanap po tayo ng kasagutan. Nagre-research po tayo at humahanap nga po tayo na makakatulong sa atin sa struggles na nararamdaman po natin at sakit na na-experience natin galing sa breakup. Pero, ang ex po natin ay walang papong TV. So saan po siya pwedeng kumapit mga utol bukod nga po dun sa mga kaibigan niya na pwedeng maka-influence or hingan po niya ng opinion sa pangsarili mga kapatid ay kakapit po siya tinatawag na mga negative thoughts, galit, hate. So yan meaning to say ang magiging motivation ng ex mo in order to survive the breakup. Kaya nga po kadalasan pag nasa breakup cycle kayo ay madalas ma-experience mo yung hinahanapan ka po niya ng problema. Araw-araw ay dumadami yung mga butas mo, ginagalit mo siya at patuloy po siyang naghahanap ng problema. Basically, imbis na ayusin mga utol na kayo nga po ay very busy doon, siya ay parating pasira. Lagi po niyang winawasak at parang gusto niyang magkasira kayo ng todo. Kaya kung napapansin, nararamdaman nyo na sobrang hirap yung makausap man lang siya, makasama, or lalo na halimbawang mapabalik mo siya sa isang relationship mga utol dahil ginagamit po niya ito bilang defense mechanism. Yung mga negative thoughts na yun mga utol ay kailangan niya in order for him or her to justify the breakup. So meaning to say na sinasabi ko nga pong sirain mo, i-demolish mo yung motivation na yun mga utol, ay kailangan unang-unang first step natin ay hindi niya dapat maramdaman na meron siyang kaaway. Kaya wag niyo po siyang papatulan at wag niyo po siyang aawayin. Normal na normal kasi yung mga negativity pagdating ng breakup at dito po tayo nagkakamali bilang dumpy mga kapatid dahil nga po tayo ay nasasaktan, papatol tayo ng papatol. Yung marinig lang natin na may sinabi siyang mga ganon kapatid ay sumusugod na po tayo. Pag may nabalitaan kami nagsabi sa iyo na ganito yung mga pinakita mo sa kanya o ipinaramdam mo sa kanya mga utol, nandun kagad tayo para ayusin natin ang mga problema. Gusto nating depensahan, gusto nating ipagtanggol ang ating sarili. Sa vlog na ito ay tinuturo na ito po ay mali mga utol. Kung hindi naman po inaapakan ng pagkatao natin, ay hindi po natin kailangan patulan ng ex natin mga utol dahil if ever nagagawin mo yon, lalo mo lang po siyang matutulungan doon sa motivation na gusto niyang gamitin sa iyo in order to survive the breakup. Remember, sinabi ko, ikaw may papong TV, siya wala. So ano nga hanapin niya? Galit, angas, hate, and problema. Simpleng-simple lang naman yung paliwanag natin. Pagka ang isang breakup o relationship ay maraming problema, maraming negativity, mas lalong naiisip ng ex natin na buti wala na ako doon, okay at nakalagpas na ako doon. Kasi kita mo, walang kakwenta-kwentang relationship mga utol, di ba? So lalo niyang na-validate if ever na nakikita niya na naging palpak or pumapalpak or pumalpak nga po ang isang relationship. Kaya the more na humahabol ka, the more na nag-i-strive ka, gusto niya yun mga utol. Bakit? Although tinatanggihan niya o nire-refuse niya or probably inaaway ka niya mga utol, gusto niya yun deep inside. Dahil the more na nakikita niya yun, the more na nakikita niya yung mga post-breakup depressions or mistakes mo. Eh di ba sabi ko nga po earlier, gusto niya ng away, gusto niya ng problema, gusto niya yung nagpapakasira ka in order para makuha niya yung justification na gusto niya sa nangyaring breakup. Kaya sa mga coaching, ang lagi ko nagiging papel kung merong nagpapaturo po sa akin o umaattend ng consultation mga utol, ay sinusubukan ko po silang awatin. Kaya sobrang ginaguide ko sila na mailagay ko sila sa tamang position. Kasi the more na hinahabol or for example kayo po ay nakikipag-connect sa ex mo, the more na magkakamali ka, the more na dadami yung negativity na dapat nga po nating iwasan. So kanina earlier sinabi ko nga po yung first step natin na iparamdam sa ex mo na wala siyang kaaway, na iparamdam sa ex mo na hindi ka papatol at hindi ka sasali doon sa breakup struggles na nararanasan niya.
Kaya kung malinaw na sa inyo to mga utol, ang dapat bigyan natin ng pansin, instead na habulin ng ex mo or mataranta tayo sa pinapakita at nangyayari ngayon mga utol, ay magsimulang iparamdam mo sa kanya na wala siyang makakaaway sa breakup struggles na to. Kaya kung may alam kang, for example, na pag-awayan ninyo mga utol, walang masama kung humingi ka ng apology. Walang masama kung ito po ay ayusin natin dahil ang kailangan na tinuturo nga po natin sa ating mga coaching session ay yung tinatawag ko na graceful exit. Once nakaramdam ka na po ng positivity, connection na merong graceful mga utol, ay pwede na po kayong lumayo, pwede na po kayong umalis dahil kailangan naman talaga natin na bigyan siya ng no contact or space. So kung kayo po ay nasa ganitong situation mga utol, be sure na kayo po ay bibitaw na positive sa kanya nang sa ganon ito po ay ma-eliminate natin. Kasi ganito lang naman po yan technically. Ang mangyayari, magkakaroon ng isang breakup, normal yun. Pagka kayo po ay nagkaroon ng breakup, natural parehong tao ay tensyonado. Yung isa yung takot, yung isa naman po ay gustong kumawala, gustong lumayo, gustong magkaroon ng relief. So nape-pressure yung isa. So both of you mga utol ay nagkakaroon po ng struggles because of the breakup. So what will happen is after a few days, kung kayo po ay makakaramdam ng relief mga utol, ay makakaranas naman po kayo ng tinatawag na slight emotional struggles. Pag ito po ay na-experience natin mga utol, ay for sure hahanap po tayo ng mga ways para malagpasan ito mga utol. At during the process, hindi malayong hindi ka magalit. Kasi nga po, habang galit ka mga kapatid, ay nagkakaroon ka ng coping mechanism. Ikaw ay lumalakas. Mas mararamdaman mo na you feel much more better kung halimbawang hate mo yung taong yun. Dahil during that time, ay madja-justify mo sa sarili mo na hindi siya karapat-dapat sa'yo. So ang gagawin mo dapat kung ikaw po ang dumpy or ex na gusto makipagbalikan mga utol, ay huwag mo siyang tulungan na ma-motivate na patuloy na maging galit sa'yo dahil yun ang kakailanganin niya mga kapatid in order for him or her to survive the breakup. So para magawa mo yan, ay kailangan maging busy ka na hindi siya makakita ng mga bagay na ikagagalit niya mga utol dahil the more na nakikita niya, the more na nararamdaman niyang kailangan niya makawala sa taong ito dahil nga po negative. Ito po ay gusto ko magsilbing warning sa mga nakakaranas nito mga utol dahil ang karamihan gustong gumanti, ang karamihan gustong awayin at gustong galitin ng mga ex nila mga utol. Alam ko ito po ay tinuturo sa napakaraming videos all over the world na naririnig po natin most probably, pero sinasabi ko nga, motivation yan kapatid, pero hindi po yan solusyon kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo. Kaya kailangan magkaroon ka ng program, gumawa ka ng mga listahan kung saan alam mong nakakakuha siya ng motivation, kung saan pwede siyang magalit. For example, yung nakikita niya na kayo nga po ay patuloy na parang pinagseselo siya. Okay, kung di naman po kailangan, wag nating gawin. Okay, kung halimbawang siya nga po ay patuloy na nakakatanggap ng mga pag-guilty effect mo habang kayo po ay lagi nagme-message sa kanya, okay, tanggalin na po natin yan. Kung halimbawang kayo nga po ay may kasalanan, palamigin mo ng konti and then humingi ka ng positive apology. Kung alam mo mga utol na ito po ay pwedeng panggalingan na tinatawag na motivation na yon mga utol, iwasan po natin, gamutin po natin dahil makakatulong ito to condition the mind of your ex para pagdating ng panahon na kayo nga po ay ready na pong mag-connect sa kanya mga kapatid for a possible reunion or second chance or third chance, pag-asa na kayo po ay magkabalikan mga utol, smooth sailing at magiging madali na lang po ang lahat. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po nating suportahan at siyempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.